Hello, good morning. Ayun. Ngayon ay ito yung second day ko. Nandito na ako sa bundok dito sa lugar na pinag-stayan ni Airpat ni Red Bull. Medyo tinanghali ng gising, masarap ang tulog, malamig. Ito nag-uulan-ulan. Nandito ako ngayon sa place na pinag-stayan ni Airpat. Ito, nung panahon ng pumutok ang pandemic, hindi siya nakabalik ng Manila. Dito na siya naipit sa lugar na to. Itong bahay na to, hindi sa amin yan. Isang bahay to ng kamag-anak. Pinayagan siya na mag-stay muna dito habang naipit sa pandemic. So, dito siya nagka-camping-camping for 2 years. Ayun. So, ito. Ganito yung setup sa kanyang tinutulugan o sa tinutulugan namin. Nasa loob ng kwarto pero naka-tent kami. So, nakatent pa rin kami for our protection sa mga insekto, sa mga hayop na pwedeng kumakyat dito. Nag-tent kami dito sa loob ng kwarto pa rin. Plus, kung sakaling may tulo man, maging protection din dun sa tulo. So, yun. Naka-secured yung aming pagtulog dyan. Masarap ang tulog kagabi. Malamig. Hindi na ako nag-sleeping bag. Naka-jacket lang ako. Sarap ang tulog. So, nagpe-prepare kami ng breakfast. Tas mahabang kwentuhan. Hindi maubos-ubos na kwentuhan. Pagka breakfast, punta kami doon sa Sapa mamaya. Tingnan natin kung makapag-swimming doon. Yung mga utensils ni Red Bull dito. Ito, naalala ko si J-Ban. Mga ganito yung utensils na gamit niya. Ayan. Okay. Kaya lang tayo, tapos pasyal tayo sa Sapa mamaya. May binili ako sa bayan kahapon na isda. Ito, sinabawa namin. Ito yung food namin ngayon. Tapos yung kanin kahapon na hindi naubos, pero masarap pa rin. Sarap ang kanin dito. Yun. Para, kain tayo. Karindong, shout out. Ray M. Pag napasyal ka dito, marami tayong adventure. Pero sana wala nang pandemic para marami tayong maikutan dito. Ito. Mag-iigib tayo. Buhusan tayo ng tubig. So, buhay probinsya. Wala namang gripo dito. Buhay bukid. Igib tayo. Lapit lang naman yung igiban. Siguro mga 50 meters lang ito mula dun sa bahay. Dahan-dahan lang. Maputik. Plus, itong area na to, malimatik na tong area na to. So every time na papasok kami sa gubat na ganito, pagdating ng bahay, check muna, baka may sumingit ng limatik. Bas dito sa lugar na to, dulas. Yan, ito yung water source natin. Hindi siya pwedeng inumin. Pwede rin siguro, hindi mo naman ikamamatay, pero dito kasi ito, ginagamit lang namin ito mga pambuhos, panghugas, ganyan. Pero pag pang-inom, mayroon dong bukal na yung tagas talaga galing sa ilalim ng lupa. Mas safe inumin. Ayun, okay, kuha tayo ng tubig natin. Tayo ay magbanyo. Okay. Ito na nga, bilis oh. Nag-igib lang ako, kinapitan ng agad ako. Ayan siya oh. Hindi ma-focus eh. Ayan o. Nakakapit na kagad. Naghahanap ng bubutasin niya. Bilis. Okay. Buti nakita kita. Ayun. Katatapos lang namin mag-breakfast. Ahon muna ako dun sa bundok. Maghahanap lang ako ng signal. Makapag-post lang ng konti. Or makapag-Facebook lang ng saglit. Mga 30 minutes. Tapos pagbaba ko, tambay kami ni Daddy dun sa Sapa. Makapagtambay-tambay, titingin siya ng manok na pwedeng maihaw. Lang ako, tsinelas lang. Walang protection, pero nag-off-lotion ako, protection sa limatic. Okay, tara, punta tayo dun. Hanap tayo ng cellphone signal. Ayan na nga. Madulas.
Yun yung pinagdalasan ko. Alright. Eto, galing ako doon sa taas. Nakapag-text lang, send ng isang picture. Hindi na ako nagtagal. Mahina ang signal. Mabagal din mag-post. So, isang picture lang pinost ko. Tapos nag-message doon sa Maynila. Yun, experience ng konting ahon dito. Naglagay na ako ng off lotion, pero may 2 limatic pa rin kumapit sa akin. Yun, sobrang dahan-dahan ako, step by step lang. Pero yung nakasalubong kong mangyan kanina, akala mo sa highway naglalakad eh, ang bilis ng hakbang. Dire-diretso lang siya eh. Akala mo umaakyat lang sa hagdanan eh. Ayun, sige, baba lang ako. Yan. Ito yung lumang simbahan. Nalipat na yung yung chapel na pinagsisimbahan nila ngayon nandoon sa bandang baba sa karamihan ng tao. So dito, dahil nung araw kasi itong area na to, ito yung pinakasentro ng community dito, kaya nandito yung simbahan. Pero yun nga, nag-alisan yung mga tao dito, bumaba na sila dun sa mas mababang lugar. Pati yung yung simbahan nilipat na rin, yung mga santo nilipat na nila doon. So ito ngayon, semento na bato na lang yung natitira. Tapos ang isang magandang istorya dito, kung nakikita nyo tong mga uling-uling na yan, before lumipat si Daddy doon sa mas ayos na tulugan, dito siya nagka-camping nung araw. Dito siya tumira for how many months? Mga 3 months din siyang tumira dito. Gamit yung tent niya, naka-setup yung tent andito. Yan. Diyan siya nag-setup ng tent. Tapos andyan yung lutuan niya. Yan, dito lang for 3 months. So imagine yung life for 3 months, yung kadiliman. Tapos yung security mo sa paligid. Imagine mo yung pader mo butas-butas na ganyan. So, baka may gumagapang na ahas. Yan, ito yung floor na pinagpwestohan niya ng tent. Ayan. Tapos itong ganito, ayan yung mga kahoy na ganyan. Yan ang upuan niya. Ayan, mga bato-bato na yan. Ganyan ang upuan. Ayan. Okay. Ito yung ilog na tatambayan namin. Luto-luto kami dito, ihaw-ihaw. Tapos shot-shot kami mamaya dyan habang naliligo dito sa ilog. Ayan, kwentuhan. So ayan, tambay namin hanggang mamayang hapon. Okay. Simple lang. Sapa lang, batis, maliit na batis lang. Pero panalo. Malinaw ang tubig, malamig. Masarap magkampisaw. Kung ano lang sana, kung wala lang COVID, mas marami pang magagandang lugar ang pwedeng mapasyalan dito sa amin. So sa ngayon, pansamantala, ito lang muna. Teaser lang muna. Tara, tambay tayo. Ito, late lunch tayo. Ulam namin, isda pa rin. Yung inano natin, yung niluto ko gabi na isda na ginawang paksiw. Yan, hasyan. Okay. Ito, mga tinapay. Habang kumakain, dito tayo sa tabing ilog. Ito, syempre, isa sa
masarap dito sa ilog ay yung malamig na inumin. Yan, nilagay ko muna sa rep yung ating inumin. Yan, ito ang aming bonfire dito. Dito sa bukid, walang problema sa gatong, ang dami. Yan. Si paring Jun, binakbak niya itong parang ano na to, patay na kahoy na to. Anong tawag dito? Palkata. Palkata. Ayan, na-discover niya, tuyo pala yung loob niyan. Ang gandang panggatong, malingas. Ito, ang ganda ng view namin dito. Alright. Yan ito, parang Jun, mga kumpare kayo dito. Yan ang mga kasama ko pag umuwi dito. Hello, good morning. So, ito yung day 3 ko dito sa bukid. Day 1 ko yung biyahe, day 2 kahapon naligo sa ilog. Ito yung pinaka day 3 ko. Ahon kami doon sa bundok. Medyo maulan lang kasi kasalukuyang may bagyo ngayon at ang Mindoro ay signal number 1 na. So, ang isang challenge ngayon dito sa pag-ahon namin ng maulan, sigurado maraming limatik. So, tignan na lang natin. Sana hindi papakinan limatik. Akitin lang namin yung lugar na tinatabasan ni Daddy doon. Tsaka yung yan, yung area ng lolo't lola ko. Tignan natin. Dahan-dahan natin, ahon tayo. Sige, samahan nyo ako. Ayun, nandito na kami sa, ito yung pinaka main road nung araw. Nung araw, pasok ang ano dito ang sasakyan ng mga 4x4. Kaso wala nang nakatira ngayon, mangyan na lang nakatira. Ganito na naging itsura. Dito ako tumira nung elementary, tapos yung pinakita kong eskwelahan approximately 7 kilometers ang layo mula dito. Araw-araw yan, ahon lusong kaming magkapatid. Itong area na to, ito na yung lugar ng mga lolo't lola ko. Ito, dito yung daan ng bahay namin nung araw, pero wala nang bahay ngayon dyan. Ito yung daan na kasya ang 4x4, pero wala na, nagsara na rin ulit. Dito na kami sa loob ng property ng mga lolo't lola ko. Nung araw, nandito ako nakatira. Malinis to, pastuhan ng kalabaw to nung araw. Ngayon, gubat na talaga. Yan, nung pinasok ni Daddy to, kasi nung nagretiro si Daddy, pumapasyal-pasyal siya dito para maglinis. Ganyang kagubatan ng itsura. Tapos ngayon, mayroon ng konting hawan. Kaya lang mabilis tumubo ang damo dahil sa malakas na pag-ulan. Ito yung bahay-bahayan ni Daddy pag nandito siya sa bundok. Dito siya nagpapahinga, nagluluto, kumakain. Yan. Kaya lang, hindi pa nakakatulog dito. Magubat pa talaga. Tapos, dahil pumasok kami sa gubat, may limatik kaya. Ayun, proceed kami. Ikutin lang namin yung kalahati ng lupa. Gusto ko makita, kaso medyo hesitant ako dahil sa limatik. yung maiksing nilakad lang namin doon, kumpulan ng limatik sa paa ko. How much more to na mas masukal. Pero sige, ito pagdaan namin dito, dire-diretso na rin to, pababa na, pabalik na uli kami, palusong na. Ayan, ito gubat daw to dati, hinawanan lang ni Daddy. Itong mga ano na to, mga buko na to, halos mamamatay na. Pero nung hinawanan ni Daddy, ayan, mga nagkaroon ng bunga kahit pa paano. Ayan. Ito, bukuhan to ng lolo ko.
Buti nahawanan uli. Nakakapraning lang yung mga limatik, dami. Yan. Pero kung tatanggap ng bisita galing Maynila, summer tayo pumunta dito para mainit. Kasi yung limatik, tuwan-tuwa sila pag ganitong maulan. So yung mga bisita naman gagaling Maynila, summer tayo pumunta dito para walang limatik. Kaya nung araw, hindi dito yung daan, nandun pa sa baba yung normal na daan. Siyempre nung naabandon na yung lugar, naging gubat na. Tapos ito nga, nung nag-stay dito si daddy, nung nakulong siya ng pandemic, ito, ang pinagkabalahan niya, nag-create na siya ng sarili niyang bagong daan dito. From gubat na gubat, mayroon na siyang sariling daan ngayon dito. Okay. Ayos din tong pasyal namin na to. Nakapag-adventure dito sa bundok. Ang pinakamalupit na adventure talaga, yung limatik. Nakakakilabot pag nagkumpulan sila sa sa singit ng daliri mo. Alright. Yan, nandito ako nakatira. Ito yung area ng paliguan namin ng araw. Yung mga mini falls dyan pagka sinunson. Kaso hindi ako makapag-set up ng tripod. Ayoko magtagal sa area, ang dami limatik. Masarap, ganda sana picturean yung falls kung makapag-set up ng tripod. Kaya lang, yun nga, mabilis lang, daming limatik.